Wasak. Tuwing may mababasag tayong glassware, diretso tapon na to kahit nanghihinayang tayo. Pero sa Japan, merong art na tinatawag na kintsugi, which literally means join with gold. Maingat na nire-reassemble ang nabasag na ceramic pot at ang fault line o marka ng basag ay nilalagyan ng special na pandikit. Isang lacquer na may kasamang napakamahal na gold powder. Ang bawat fault line ay unique, kaya ito mismo ang disenyong nagpapabukod tangi sa ceramic pot. Tayo rin ay nababasag at nawawasak. Ganito ang naranasan ni King David nang makiapid siya kay Bathsheba at ipinadala niya sa digmaan ng asawa nito para tiyak na ito ay mapatay. Kinailangan siyang i-confront ng propetang si Nathan para magising siya at magsisi sa mga karumal-dumal na kasalanang nagawa niya. Mababasa natin sa Psalm 51 ang kanyang pagsisisi at proseso ng paghilom mula sa pagkawasak. Ang pagbuong muli ni David ay nagsimula sa kanyang pagpapakumbaba. Umamin siya na siya'y nagkasala sa Diyos, kaya humingi siya ng awa at kapatawaran. Alam ni David na hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Diyos lamang ang makakapagligtas at makakapagbura ng kanyang kasalanan. At matapos niyang maranasan ang pighati ng pagsisisi, naniwala si David nga ito ay mapapalitan ng tunay na kasiyahan mula sa Diyos na mapagmahal. Kung pakiramdam mo ay nawasak ka rin ng kasalanan at mga pangyayari, kagagawan mo man o biktima ka lang ng mga circumstances, manampalataya ka sa katubusang inaalay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tulad ni David, makakaranas ka rin ng healing restoration at redemption. May Diyos na palaging magbubuo ng ating pagkawasak. Let's pray. Lord, alam ninyo ang mga pinagdadaanan ko, yung mga sikretong kasalanan na ikinahihiya ko at nagpapagupo sa akin. Nagpapakumbaba po ako at nananampalataya na ako ay pinatawad na ninyo dahil pinagbayaran na ito ni Jesus. Salamat sa pagbuo ninyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At para sa ating application, tumingin sa mga shop o sa internet na mga ceramic pots na na-restore. As you appreciate how they were restored, thank the Lord because through Christ, He has made you whole. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Awit 51 verse 8. This is Iko Gonzalez. Have a Jesus-filled day today. God bless you all.